For today's video, magpipintura tayo ng bahay. At ito nga ating mga gamit para dun sa bahay na pipintura natin. Ayan, naka-prepare na. Prepare ko na bago kami pumunta sa site. At ito yung ating gagamitin mga equipment. Actually, hindi siya kasama sa equipment pero dinala ko na siya just in case na kailangan natin. Ayan, tulad ng baril na yan, gagamitin ko yan bilang mixer. Ayan. At ito yung mga skim coat na gamit ko dito. Ginamit ko nga rito Holcim skim coat para medyo matibay siya. Kahit mahirap siyang lihain, matibay naman siya. Ayan, mesh tape. Ayan, wood glue, acrylon bilang sa ating pahid na pintura. Ayan, dala ko rin yung aking box dito para sa ating mga gagamitin. Of course, yung sander, importante yun. Gamit dito ito, lamblock to. Panghalo natin kasi gray yung atin and white para maging gray. Ayan, semi-gloss, white, flat para sa primer. Yun yung mga gagamitin ng mga pintura. Kulangin man to, bibilin lang tayo doon para dagdagan to mga to. Ito na nga tayo sa site. Ang first step ko nga rito, nagpahalo na ako ng itong skim coat. Pinahalo ko na nga to. Although ako nga, dalawa kami naghahalo na to. Ayan, yung skim coat natin. Ayan. Ito yung site na pipinturahan natin. Ayan. Bahay ito ng aking kapatid. Ayan. Shout out nga pala sa nagpapintura na to, Janet De La Rosa. Thank you para sa pagtitiwala sa akin para mapinturahan itong bahay natin ito ng aking kapatid. Layumaw na actually. Ayan. Shout out sa iyo, Janet De La Rosa. Salamat sa pagtitiwala. Ayan. Then ito na nga, bago nga ito pahira na masilya, ayan, kung makikita nyo, pinasander ko yung mga magagaspang na parte para matanggal yung maliliit na bukol-bukol dyan o yung mga sa bato. Kasi sa totoo lang, hindi may ganda yung palitada rito. Kaya ayan, pinasander ko muna siya. Tapos ako naman, ayan, pumunta ako sa loob, chinek ko yung pinaka-kesame niya at ang kesame nga rito medyo walang groove, hindi niya nilagyan ng mga bikat o walang spacing para pumasok yung masilya natin dito sa kaya ginawa ko, kumuha ko ng paet, yan, medyo nilakihan ko yung awang para pumasok dyan yung ating masilya. Yan yung ginagawa ko, yan, lahat yan nilagyan ko ng bikat para pumasok ng gusto yung ating masilya. At isa pang napansin ko dito sa ating ceiling, yung pagkakagawa nila ng kesame, medyo malayo yung gap ng kanyang rivet. Ayan ang papansin nyo, ayun isang daliri ko at saka ito yung kabila. Ayan, kung mapapansin nyo rito, almost 35 to 30 cm yung pagitan niya. Napakalayo talaga niya. Bubuka talaga to guys, bubuka talaga to pagka hindi natin dinagdagan to ng screw or ano man something. Kaya kumuha ako ng 10mm na ayan, drill bit. Ang gagamitin ko kasi ito is black screw. Kaya ginawa ko dyan, binaon ko muna ng konting, lagyan ko siya ng groove para bumuon yung ulo ng ating black screw. Para kahit hindi ko na siya hasain o hindi ko na siya grind, okay lang. Kaya gumamit mo ng 10mm na drill bit. Ayan. Bago ko siya gamitan ng black screw. Ayan. Ayan nga pala yung black screw na ginamit ko. Ayan. Yung black screw na yon is 3/4 lang yan, self drilling yon o pang metal talaga yon, dahil ang ginamit kasi rito sa to is tubular. Ayan, kung mapapansin nyo, ayan, tad na siya ng black screw. Ayan, para iwas buka siya. Ayan, iwas buka siya para mas maging matibay siya. Ayan, tad na siya ng black screw, baka papansin nyo. Ayan, paikot yan guys. Itong pinaka cove light niya medyo madalang kasi ang naging rivets na to, kaya dinagdagan ko siya talaga, lalo sa mga dugtungan niya. Yun ang napaka-importante, yung dugtungan niya kailangan maganda pagkaka-rivet doon o black screw. Ito nga sumunod na ginawa ko nga rito. Ayan, sinander ko lahat ng ginawa nilang rivets kasi medyo nakalabas yung ulo, hindi nila nilubog yung ulo ng blind rivets, kaya nakapilitan pa ako isander to. Halos lahat yan sinander ko. Kaya kung mapapansin nyo nga rito, nakasanding lahat ng, yung mapapansin yung mga yung black screw lahat na nilagay ko, hindi ko na sinander yung ulo niya kasi nga nilubog ko siya. At yung mapapansin nyo yung mga tama, ayan, sinasander ko siya kasi nga nakalutang lahat ng
rivets na ginamit nila, hindi nila nilubog. Kaya talaga nasa finisher, ang hirap talaga ng ganitong trabaho sa pagpipintura. Nasa finisher talaga. Ayan. After nga nun, gumamit ako dito ng epoxy primer. Ayan. Epoxy primer white ang ginamit ko dito kasi white color nga ko dito sa Kesame. Ayan, kung mapapansin nyo, ayan, lahat ng pagitan o bago ko siya lagyan ng masilya o ng gagamitin ko masilya rito, in-apply ko muna siya ng epoxy primer. Ayan. Ilagay ko nga ito, sisiksikan ko lang siya ng wood glue o ng stick wheel. Mas okay kasi sa akin, para sa akin ang stick wheel, unlike sa mga concrete na A and B, kasi malutong kasi ang A and B, kaya hindi ko na yun ang ginagamit ko. Kaya ginamit ko rito is yung stick wheel na lang para rubberize siya o sumusunod siya pagka bubuka to. Ito, para pansin ko rito, mayroong mga rivets na hindi talaga bumaon. Kung mapapansin nyo, gumagalaw siya. Ayan, yung pinaka gumagalaw siya. Ayan, yan talaga magiging sanay ng pagbitak talaga ng Kesame na to. Ito pa isa pang medyo rito, dahil sa katagalan ng bahay ng to, meron siya mga crack. Ayan, ang ginawa ko nga rito, binlower ko siya. Ayan, para matanggal lahat ng alikabok niya sa loob. Pagkatanggal niyan, lalagyan ko siya ng masilya. At ang masilya kung gagamitin dito is hindi agad yung skim coat. Lalagyan ko siya na itong Mansuri Fatty. Yan, siya ang in-apply ko sa kanya. Sa bitak lang naman ko in-apply to. Ayan, sa mga bitak. Gagamitin ko Mansuri Fatty to sa mga bitak, sa mga joint, sa Kesame. Haluan ko lang siya ng skim coat. Ayan. Para mas maging matibay itong mga cracks na to. Hindi ko naman sinasabi na hindi ito magka-crack ulit. Pero talaga magkakaroon talaga to dahil ng sa pader na yan. Siyempre pagka gumalaw talaga yan, walang magagawa yung ating pati na yan, kundi talaga sasama lang siya sa pagbitak. Ang akin lang ma-apply yan na maging patag mo lang siya for a few years o kung ilang taon mo lang abutin yan. Pero pag bumiyak talaga yan, wala talaga magagawa yung pating lagay natin yan. Kahit gano'ng katibay yan, walang magagawa yan dala ng panahon o dala ng bigat ng mga pader na yan. Pagka nag-crack talaga yan, walang magagawa yan. Yan. Ito na nga, mag-apply na nga tayo rito ng pangmasilya sa mga joint. Ayan. Ang ginamit ko nga rito ay itong stick wheel. Ayan, stick wheel lang ginamit ko rito para flexible siya. Kasi sa totoo lang guys, ang bubong na to ay sobrang baba talaga na to. Kaya talagang hindi may iwasan na puputok at puputok talaga yung mga yan. Kahit anong gamitin nyo dyan. Ayan, ginamit ko pa siya ng mesh tape. Ayan, para sa mga joint niya. Para medyo tumibay, talagang para tumibay yung mga joiner niya. Kaso nga lang, hindi ko ina-assume talaga na hindi puputok to dahil nga sa gawa na sobrang baba ng bubong na to. Solar panel yung pinakabubong niya, pero sobrang baba talaga nito. Halos nasa sa kwarto na to, sa kabilang side is 30 cm lang yung pagitan ng yero at saka ng Kesame na yan. Kaya expected ko na talagang puputok to. Kahit anong gamitin ko talaga rito, puputok. Tsaka yung mga pader, kung makapasin nyo rito, gumamit ako dito ng pang sanding ng pader para pumantay. Dahil sobrang sama talaga ng pader nila dito. Kaya actually ito kasi may dating lababo to, itong gilid na to may lababo to dati, binagbag nila. Ngayon hindi maganda yung pagkakaparitada, kaya gumamit pa ako dito ng sanding na yan para lang pumantay to. Sobrang alikabok, makapansin nyo. Ayan, talagang ganun talaga, check talaga tayo niya para sa alikabok. Ayan, actually marami pa akong hinabol dito sa masilya. Ginamit lang yung ating skim coat, kaya medyo napalakas tayo sa skim coat kasi hindi pantay-pantay yung pader. Ayan, kung makapansin nyo, ito na nga tayo after at 5 days. 5 days kung binatakan namin ito ng 5 days ng masilya. Ayan, start na tayo mag-sanding. Ayan, gumamit ako ng sander dito para mas mapabilis yung ating trabaho, dahil hindi natin kakayanin ito ng ating kamay-kamay lang, dahil ang wholesome skim coat is talagang napaka tigas niyang lihain, lalo pagka medyo matagal na siya. Napakatigas lihain ng skim coat na to. Mas pinili ko na nga ito para mas maganda yung maging outcome ng ating gawa dito. After nga nung guys, ma-sander,
na linisan lang natin to para matanggal yung mga alikabok niya. After ng pinlat ko ito o primer, after ng primer, ito na nga, nag-apply na tayo dito ng kanyang kulay. Ayan. Ang napili ko ng kulay dito o sinabi ko dito sa aking hipag na gumamit tayo dito ng gray. Combination siya ng gray, dark gray at light gray. Ayan. Ayan, kung mapapansin, ayan, lahat ng gilid na yun is nag-apply ako dito ng primer. Ayan, primer yan. Nag-apply ako dito ng primer. Second coat ako ng primer dito. Para mas maging maayos yung ating trabaho rito, nag-primer ako. Ang Holcim skin coat is talagang napakaganda. Kaso nga lang, talagang mahirap siyang lihain. Matigas siyang lihain, lalo pagka tumagal siya, matigas siyang lihain. Lalo inabot siya ng 5 days dahil unexpected namin na sobrang tagal pala naming mamasilihan to, gawa nga ng maraming mga pangit na parte. Kaya napilitan kami talaga na tapusin muna lahat ng pagmamasilya para dire-diretso kami sa liliha, then pintura. Then ito nga yung ating ginagawa ulit dito. Yan. Hindi na nga ako gumamit ng tape o masking tape para medyo bumilis yung trabaho natin. Gawang, ayan, kung makapapansin nyo, gumagamit ako ng paintbrush dito para sa pagkakating na tinatawag nila. Kasi pagka gumamit pa ako dito ng masking tape at hindi pa tuyo itong unang patong natin ng latex na pintura natin dito, sasama lang din naman sa tape yung pinturang unang patong natin. Mas maganda nga sana talaga pagka gano'n, kaso nga lang kailangan ma-dry muna natin o ma-cure muna yung unang patong na pintura natin bago natin siya lagyan ng masking tape. Dahil kung medyo maganda yung kapit ng masking tape sa pintura natin, pag hinila natin yung masking tape, sama at sasama lang din dyan sa pintura. Kaya nag-cutting ako dito. Cutting lang ginamit namin dito para mas mapabilis yung ating trabaho. Yan. Ayun ang aking kumpare ko na tumulong sa akin para magawa tong bahay na to. Shoutout nga pala yan kay paring Raf. Bali, 4 kami tumira rito. Ako, yung 2 pamangkin ko, at saka yung isang kumpare ko. Malapit kami tumira dito. Inabot nga kami rito ng 8 days para lang mayari itong bahay na to. Medyo apuro pa nga yun. Lalo sa last day, medyo rush kami talaga. Talagang walang tigil, puspusan yun. Yan nga, kung makapansin nyo nga rito yung aking pintura dito is gray and dark gray. Yan ang naging motive nito kasi ito is nasa uso kasi kayo to. Kaya ito yung labas niya. Sa loob niya, white na lang. At dito nga tayo sa loob. Ayan, talagang bakbakan tayo sa pagliliha rito. Although sa labas din talaga medyo nabakbakan tayo sa pagliliha dahil medyo matigas yun. Pero dito sa loob, mas mahirap dahil may kesam ito. Talagang medyo, ayan, kung mapapansin nyo, talaga naman napakalikabok niya. Halos buong katawan ko dito. Ayan, talaga namang sobra talagang namumuti na, ika nga. Talagang tiyaga-tiyaga talaga. Pero ang kagustuhan ko dito is gumanda yung outcome niya para matuwa din yung nagpagawa sa atin. Shoutout ulit sa pamangkin ko yan na nagpagawa, Janet De La Rosa. Salamat po. Ito na ulit, cutting na naman tayo sa pinakamatagal na proseso, ang pagka-cutting, dahil hindi na ako gumamit dito ng masking tape. Pagka kasi gumamit pa ulit ako masking tape dito, tatagal ang proseso lalo dahil nga kailangan pa i-cure muna natin yung pintura natin bago tayo mag-masking tape. Kaya cutting, napilitan tayo mag-cutting na naman dito. Kaya dito, pulsuhan talaga napakadiwara na to, matagal ang proseso, pero okay lang. Basta kailangan maging maganda yung outcome niya na matuwa naman yung nagpagawa sa atin. Sa kisame, ang ginawa ko dito kulay is bali tricolor siya. Dark gray, light gray, at saka yung white. Yun yung ating ginawa rito. Dahil dapat sana yung labas is white lang, pero sinuggest ko na
light gray tayo doon, tsaka dark gray. Kaya dito sa loob, yung gusto ng Lay yung ginawa ko. At ito na ngayon ating outcome ng ating ginawa. Ito yung pinakalikod niya, pinahabol tong pinapalitdahan. Ngayon, pinapol ko siya bilang masilya. Pinapol ko na to. Kaya kung mapansin nyo rito, plain na lang to. Backing naman to ng labas, kaya okay na lang din. Ayan. Then ito yung front niya. Ayan, pinaka-front niya. Mapansin nyo, gray and dark gray. Naging motif natin kulay dito. Ito yung side niya. Ayan. Ganyan yung ginawa kong kulay niya. Tapos pasok pa sa loob. Ayan. Ito yung loob niya. White yung pader. Lahat ng waring white yan. Tapos dito, ang ginawa ko motif dito is dark gray, light gray, and white. Yung pader na to, ginawa ko na lang yung walling. Ginawa ko na lang siyang all white. Kasi hindi ko na ginawang ibang kulay kasi nga hindi maganda yung pagkakapader niya o yung mga biga niya. Pangit yung hindi pantay-pantay, kaya all white na lang ginawa ko. Sa kwarto, yung pinakatatlong kwarto na to, ginawa ko siyang yan, tricolor to, white. Tapos yung pinaka isang side niya is light gray. Yan, white and light gray. Cornesa, dark gray. Yan, yun yung outcome niya. Ito yung dirty kitchen nila. Ginawa ko tong light gray para hindi siyadong dumihin. Yan, ito yung kanyang dirty kitchen. Yan. Ito yung kanyang dirty kitchen. Thanks for watching, guys. Sana marami pa tayong mapinturahang bahay tulad nito. Yan yung isang kwarto. Yung kabilang side light gray. Dark gray naman yung cornesa para mas lumutang siya. Yan, dito naman yung kanyang isang last na kwarto, yung may tindahan. Yan. Yan yung kabuuan ng ating pininturahan dito. Yan. Thanks for watching again. Bye-bye.